Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Itinampok si Filipina tennis star Alex Ayala sa kampanya ng Women's Tennis Association o WTA na pinamagatang Rally the World at sinamahan ang mga sikat na players sa buong mundo. Si Ayala ang kaisa-isang Filipina player sa WTA Tour. Ang kampanya na inilunsad ng WTA sa kanilang mga social media platforms ay ipinapakita ang sakop ng women's tennis sa buong mundo at ang mga storya ng mga atleta para maabot ang kanilang pangarap. Ipinakita ni Ayala na naging kauna-unahang Filipina na manalo ng Junior Grand Slam singles title kasama ang ilan sa mga malalaking pangalan sa larangan ng tennis katulad ni Coco Gauff, Carolina Muchova, Mira Andreeva at Victoria Azarenka. Kasama din sa listahan sina Elina Svitolina, Xinyu Wang at Erin Rotleff. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi maglalaro ang veteranong setter na si Gia de Guzman para sa Creamline sa parating na 2025 AVC Women's Champions League. Pagtutuunan ng pansin ni de Guzman ang kampanya ng Denso A-Ribis sa 2024 to 2025 season ng SV League sa Japan. Magtatapos ang kanilang season itong Mayo habang ang Women's Champions League ay nakatakdang ganapin sa PhilSports Arena mula Abril 20 hanggang 27. Kinumpirma ito ng asawa ni Gia na si Miguel sa kanyang social media habang binigyan diin na nagsusumikap ang A-Ribis na makapasok sa championship round. Kasalukuyang may 25-9 record ang A-Ribis, sapat para makihati sa ikalawang pwesto sa Division 1. Samantala, inulit ng Creamline ang suporta nila sa kampanya ni de Guzman sa Japan. Sa isang pahayag, sinabi ng Creamline na kinikilala nila ang pagsisikap ni de Guzman na ipinapakita ang kanyang dedikasyon sa sport ng volleyball. Kakatawanin ng Cool Smashers ang Pilipinas sa Women's Champions League kasama ang Petrogas Angels na inanunsyo ni Premier Volleyball League o PVL President at Philippine National Volleyball Federation o PNVF Vice President Ricky Palau. Habang hindi inaasahang maglalaro si de Guzman, hindi pa rin sigurado kung makakapaglaro si Creamline import Erica Staunton dahil nakikipagnegosasyon pa rin sila sa American Spiker. Tinulungan ni Staunton ang Creamline para kunin ang kampyonato ng 2024 Reinforced at Invitational Championships bilang parte ng Grand Slam ngayong season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mukhang patungo sa tamang direksyon ang University of Santo Tomas sa parehong UAAP Men's at Women's Volleyball Tournaments. Malaking salamat sa kontribusyon ni Angge Poyos at Popoy Colinares. Pagkatapos paghatian ng panalo at talo ang kanilang unang dalawang laro sa Season 87, kapwa ang Golden Tigresses at Golden Spikers ay nagrehistro ng perpektong linggo mula Pebrero 26 hanggang Marso 2 sa pamamagitan ng sweep sa kani-kanilang dalawang laban. Dahil sa mga panalo nakuha ng UST ang ikalawang pwesto sa dalawang dibisyon, si Poyos at Colinares ay kapwa pinangalanan bilang Collegiate Press Corps o CPC UAAP Players of the Week na hatid ng Philippine Sports Commission o PSC. Nagpakawala ang Season 86 Rookie of the Year na si Poyos ng season high 28 puntos mula sa 24 na attacks, 3 blocks at isang service ace sa panalo ng Golden Tigresses laban sa De La Salle Lady Spikers 25-12
22 to 25, 13 to 25, 25 to 23 at 15 to 13 noong Miyerkules. Sinundan ni Poyos ang kanyang season high sa pamamagitan ng pagkawala ng 21 puntos sa 25 to 21, 20 to 25, 25 to 13 at 27 to 25 panalo ng koponan laban sa Adamson Lady Falcons nitong Sabado. Sa kabilang banda, kahit hindi siya orihinal na nagmamando ng opensa, ang middle blocker na si Colinares ay ipinakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng magkasunod na double-digit scoring laban sa LaSalle at Adamson. Nagrehistro ng 17 puntos mula sa 11 attacks, 5 blocks at isang service ace sa 25 to 21, 25 to 20 at 25 to 16 panalo ng Golden Spikers laban sa Green Spikers noong Miyerkules. Sinundan ni Colinares ng 10 puntos sa 25 to 18, 25 to 15 at 25 to 23 panalo ng koponan laban sa Adamson nitong Sabado para sa 3-1 record katabla ang reigning champion National University sa ikalawang pwesto ng team standings. Nalagpasan ni Colinares ang kapwa UST player na si Dux Yambao, Leo Aringo ng NU at ang tambalang FEU na sina Miko Espartero at Drix Saavedra para sa weekly honor. Ang tatlong sunod-sunod na panalo ng Golden Spikers ay nangyari kahit wala si reigning most valuable player Josh Ibanez na nagtamo ng grade 2 right ankle sprain sa pagbubukas ng torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.